Iniimbestigahan na ni Justice Secretary Boying Remulla sa National Bureau of Investigation ang kumalat na peking video ni Pangulong Bongbong Marcos kung saan kungwaring nagdeklara ang Pangulo ng gera kontra China. Inatasan ni Remulla ang NBI na panagutin ang mga nasa likod nito at sampahan ng kaukulang kaso. Una nang pinabulaanan ng Presidential Communications Office ang video at sinabing walang ganoong direktiba ang Pangulo. Kaugnay po ng balitang yan, isa sa tinuturing ni Pangulong Marcos na lumalakas na banta sa peace and order situation sa bansa ang mga cybercrime. At kaugnay ng kampanya kontra cybercrimes, kausapin po natin si Police Colonel J. Guillermo ng PNP Anti-Cybercrime Group. Good afternoon po sa inyo, sir. Magandang hapon po, ma'am. Unahin po muna natin kung meron po bang direktiba sa inyo kaugnay nitong mga kumakalat na peking video at may audio pa supposedly ni Pangulong Bongbong Marcos laban sa China. Opo, kasi alam naman po natin na cybercrime ay patuloy po na tumataas. Part po ng PNP, especially Anti-Cybercrime Group, is to monitor po lahat ng mga violations na nangyayari taon. So, yung ito pong binanggit ko na video tungkol kay Pangulong, yung fake po na lumabas na video about President Marcos, ano pong ginagawa nyo dito? We've been monitoring yung mga ganyang cases and immediately, nung na meron ng report na ganyan, tinignan na po natin yung website or yung account na nag-post po nito. At nakita nga po natin na it was created in April of 2021. And then nung kinandakan pa uli natin kinandakan ng ating kapulisan, napakarami nilang tinitignan. At nakita nila na ang location o possibly ang IP address na ginamit ay ang isa merong nakita tayo sa Pilipinas at ang isa po ay sa Pakistan IP address. So ito yung mga titignan po natin at nakipag-coordinate na po tayo sa mga platform na kung saan nakita po ito, katulad po ng YouTube, Facebook. Yun po. At titingnan po natin kung anong pwede pong makuha na mga ebidensya sa mga ano na ito. May mga binanggit na po kayong detalye, Colonel, pero yung tao kaya na nasa likod nito or yung grupo man, ma-identify po kaya yan or na-identify na ba? Depende po sa pakukuha po nating ebidensya doon sa mga platform na ginamit. Dahil pagka-posting po ng ganyan, hindi po natin makikita yung tao. Oo. Kung sino po ang nag-post ito. So, pag nakakuha po kami ng ebidensya sa Facebook at saka sa YouTube, malamang po makikita natin kung saan po ginawa yung post na yun. Overall po, Colonel, ano po yung assessment nyo? Pataas po ba ngayon ang mga cybercrimes at ano po yung klase na pinaka-common? Ang sa cybercrime po ay kung titignan po natin during the first quarter ay lagi tumataas ito pero hindi naman po ganun kataas na dahil ang simula po nagkaroon ng SIM registration, hindi na po umaakit. Sobrang taas. Ngayon po, ngayong taon, yung first quarter, nasa 21.4 lang yung pagtaas po nito. Hindi siya katulad ng previous years na talagang umaabot po yun ng 30 to 35% yung first quarter. So, ang pinakamataas po nito ay yung online scam. Ang pinaka number one po sa online scam ay yung online selling pa rin po. Online selling, ito yung pag-access ng mga Facebook account, yung mga ganun po. Kung minsan nanghihingi ng pera or assistance, yan yung pangalawa. Yung pangatlo po, yung investment scam. Okay. Colonel, online scam, yung mga online selling, ano pa po yung iba? Medyo napuputol po kasi Yung isa po, linya. illegal access po ng Facebook account. Yung minsan bigla na lang nag-iiba yung may-ari ng account, then nanghihingi ng pera. And yung pangatlo po ay yung investment scam. Ay, investment scam. Para po sa mga mabibiktima, Colonel, ano po ang dapat nilang gawin? Basta pag nabiktima po sila, just check our website, yung PNP-ACG website, at hanapin po nila doon kung saan yung pinakamalapit na PNP-ACG. Or kung medyo malayo-layo man, they can report directly to the local police station. Meron po ba yung way na parang halimbawa mga online forms na pwede po nilang isumite muna kung sakali, halimbawa kung malayo po yung lugar nila? No, they can send a message to our FB page. Huli na lang po, Colonel, bilhin niyo po sa ating publiko para makaiwas po sa mga gitong cybercrimes. Lalo na yung sinasabi niyo, nangunguna dyan yung mga online scams or lalo na sa online selling.
Opo, ang modus lang naman po kasi dyan, sa online selling or buying, yung nanghihingi po ng advance na bayad. So pagka may mga kausap kayong ganyan na bayaran mo na muna ito or ipadala mo na yung item, yun yung mga red flag na dapat natin hindi na i-engage yan dahil talaga meron pong panloloko sa doon. Mhm. Maraming po salamat kay Police Colonel J. Guillermo, ang hepe ng Cyber Response Unit ng PNP Anti-Cybercrime Group.